Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. So, ang pangatlo po natin na grammar is de hajimete. De hajimete. Hai. So, 注意されて始めて. Hai. So, ito pong grammar po na ito, ginagamit po siya like this po in Tagalog. Hai. Yung naka-bold letter po, ano yung katumbas niya po. Pero ganito po yung construction niya po sa sentence. Ang te hajimete is nang blah blah blah, doon ko lang. Hay, so, yung kasunod niya po dapat po na sentence is may nangyaring karanasan nung nagkukwento. Ano po? Tapos, doon ko lang, yung next sentence po doon is napagtanto at naunawaan ang isang bagay o sitwasyon. Ano po? Hay. So, ang conjugation po natin dito is verb te hajimete. Verb te hajimete. Hay. So, maaari pong, meron pa pong iba pong way pong pag-translate po. Ano po? Pero kadalasan po ng may nangyaring karanasan, doon ko lang napagtanto at naunawaan ang isang bagay o sitwasyon. Hay, so parang ganun na rin ang explanation po dito na ginawa ko po. So, ginagamit para ipahiwatig na pagkatapos ng isang karanasan, doon na lamang napagtanto at naunawaan ang isang bagay. Hay. So, ibig sabihin, hindi niya nauunawaan, iba yung pananaw niya o kaya naman po iba po yung pagkakaintindi niya. Pero nung naranasan niya yung bagay na yun, doon niya lang for the first time niyang naintindihan ng totoo yung bagay na yun or sitwasyon na yun. Ano po? Hi! So, go po tayo, Aisang. Ito po ang inyong unang i-recite na example sentence. Narinig niyo po? Apa, naririnig ko na po kayo. Yeah, yoroshiku onegaishimasu. Pabasa po nito pong first. 先生に注意されて初めて漢字の間違いに気がついた。はい、そうです。先生に注意されて初めて漢字の間違いに気がついた. So, yung 注意されて初めて, ito po may kulay po. Ang katumbas po nun sa Tagalog is, nang tinawag ang pansin ko, blah blah blah, doon ko lang. Meron pa po yan kasunod po. Ano po? So, Aisang, paano nyo po siya i-explain sa kababayan po natin? Nung sinabihan ako ng teacher, doon ko lang nalaman na nagkamali. Mali ako. Ganun po ba? Saan po kayo mali? Sa kanji. Hai, sa mali na kanji. Hai, arigatou gozaimasu. So guys, tingnan po natin word by word po. Ano po? Hai, sensei ni ng guro, 注意されて, tinawag ang pansin. At siya yung nagsasalita, kaya may ko po. Ano po? Hajimete ng doon ko lang. Ano po? Kanji no. Sa kanji, machigai ni. Ang mali. At understood na siya yung nagsasabi, kaya may ko. Kigatsuita. Pag sinabi pong kigatsuita, yun po ay napagtanto sa Tagalog. So, pag pinagsama-sama po yun, yung napagtanto sa mga hindi po nakakaalam kasi medyo malalim po ito. Ano po? Napagtanto means napansin. Ano po? Napansin. Hay. So, pag pinagsama-sama po ang salitang yon, magiging nang tinawag ang pansin ko ng guro, doon ko lang napagtanto ang mali ko sa kanji. Hay. 先生に注意されて初めて漢字の間違いに気がついた. Hi. Ganyan po siya. So, go po tayo ay sa next po natin na sample po. Onegaishimasu. 歌舞伎を見て初めて
日本文化に興味を持った。 Ang ganda po. In fairness po, ang ganda po ng pronunciation nyo. Hai. Thank you po. いえいえ。本当のことを言ったまでです。はい。歌舞伎を見て初めて、日本文化に興味を持った。Yung mite hajimete po dito is, nang napanood ko, blah blah blah, doon lang ako. So, ito po yung mapapasok po sa blah 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 po. Ano po? So, kung i-explain nyo po itong sentence na ito ay sa kapwa po natin na Filipino, paano nyo po siya i-explain? Nung una kong nakita, kabuka. Hindi ko po alam ang kabuka sa Tagalog. Kabuki is Okay. Japanese classic stage drama po. Nung nakita ko ang nung first time kong nakita ang Ito po yung may kulay po. Ano po? Nang napanood ko ang ano po to? kabuki. Japanese Stage. classic stage. Sunod po? Nihon ka ni Kyomi o Motta. Doon lang ako Hi. nagkaroon ng Kyomi interest sa Japanese history, Bunka. bunka, Cool. culture. So desu. O kaya kultura. Hi, Thank you arigatou po. gozaimasu. So pag tinignan po natin isa-isa ang salita dito, kabuki means Japanese classical stage drama po. Ano po? Alam niyo po yung yung mga mas maganda po ipakita. Meron po sa Kabukicho sa Tokyo. Kabuki. Hi, ganito po yung stage niya. Medyo marami po yung manonood, tapos nandito po yung mga mga ganito pong tao po yung lalabas. Yung mga sinaunang panahon na stage. Hanggang ngayon po pinagpapatuloy pa rin po nila. Isang pamilya po to actually. Gumagawa po ng kabuki. Yan po ang Japanese classical stage drama. Ano po? Yun po ang tinatawag na kabuki. So, yun po ang kabuki. And then, mite. Napanood ko. Hajimete. Doon lang ako. Nippon bunka ni. May kasunod pala po siya. Nippon bunka ni means sa kultura ng Japan. Kyomi o motta means nagkaroon. Motta, nagkaroon ng kyomi is interest. So pag pinagsama-sama po ang mga salitang yon, magiging nang napanood ko ang Japanese classical stage drama, doon lang ako nagkaroon ng interes sa kultura ng Japan. Kabuki o mite hajimete Nippon bunka ni kyomi o motta. Maaari niyo pong mapanood ang full version nito sa aking YT. Ang link po ay nasa aking profile. Please check and subscribe! Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.